dyan. Magandang hapon po mga kapatid. Magsilod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunyat ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon po ay araw ng Lunes sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ang mamumuna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Smith Maporio. Sabayan natin ang chorus sa pag-awit. Sa unang araw po ng Triduum Mass, itong araw na paghahanda para sa kapistahan ng ating mahal na patron, San Agustin, idinadalangin natin at isinasama natin sa banal na misa ang ating mga individual na panalangin at kahilingan sa Panginoon. Lalo-lalo na para sa ating mga pamilya, no? Lalo-lalo na para sa kagalingan at proteksyon at kalusugan ng inyong mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Pinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming panalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo ay hiniran ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na inalubos namin pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo dahil sa salita lamang. Ito ay may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya. Sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano ba't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hiniran niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hiniran niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Sion,
ay matutuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihin. Panginoon nagagalak sa kanyang pangahiran. Sa nangangapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hiran. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hiram. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasako. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugan ng buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Saaban ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang pinanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tuptin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanunumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo at mga deboto ng ating mahal na patron San Agustin, magandang buhay po sa inyong lahat. Pakibati naman po ang katabi niyo ng magandang buhay. Disclaimer lang po na panood ko lang din naman to sa Facebook.
Pero kung nagpapabinyag, no, yung isa po, tinanong ni Father, anong pangalan ng anak mo? Bibinyagan natin. Ang sabi niya po, cellphone. Bakit cellphone? Kasi ang nanay niya, ang pangalan Celia. Ang tatay ko ay Godofron. Kaya cellphone. Naku, sabi ni Father. O ikaw naman, anong pangalan ng anak mo? Ang pangalan ko ng anak ko ay SIM card. Sabi. Bakit SIM card? Kasi po, ako po si Celine at ang asawa ko si Cartine, kaya SIM card. Kaya, ang sabi na naman ni Father, ikaw ano naman pangalan mo? Huwag mo sabihin, Charger po ang pangalan ng anak ko. Sabi, Charger, bakit? Ako po si Charo, yung asawa ko po si Roger, kaya Charger. Nagalit si Father, sabi niya, walang magaganap na binyag dito. Hindi po pwede yan. Sabi niya, bakit naman po nandito na po yung mga anak namin, nakapaghanda na po kami, Father? Wala! Kasi walang signal. My dear brothers and sisters in Christ, baka yung, tanongin niyo ba yung pangalan ng katabi niyo? Nako! Kung ano-ano yung pinapangalan natin, noong unang panahon, yung mga pinapangalan, Jose Maria, and so on and so forth, base sa pananampalataya. Ngayon, pag may nananong Miss Universe ang pangalan ng anak. Oh my God, walang basihan sa pananampalataya. At yan ang tinuturo ng ating mahal na patron. Lahat ng bagay, walang halaga, walang patutunguhan, walang katotohanan kung walang pananampalataya. Pananampalataya at ang rason o reason, doon lang magkakaroon ng katotohanan. Dapat ang mga dahilan, ang mga reason, base sa pananampalataya para magkaroon ng katotohanan. Walang katotohanan kung hindi ito base sa pananampalataya, kung hindi base ito sa Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus, ang sabi niya, aba kayo, nakakaawa kayo, mahirap kayo, kasi wala kayong Diyos. Kayong mga Pariseo at mga Eskriba, kayo ay pinuno ng mga simbahan, pero wala sa inyong puso ang Diyos. Paano kayo magiging leader? Sabi ni Sister Bernadita Janson, ang tunay na leadership, dapat ito ay nakaugat sa tunay na leader. Walang iba kundi ang Panginoon. Siya ang pinanggagalingan ng tunay na pamumuno. Dahil kapag hindi nakaugat sa kanya ang pamumuno, ito ay nakaugat sa pansarili lamang. At ang pagsisilbi at ang vested interest, kung ano lang ang kagustuhan at napagsisilbihan, ang otoridad, ang kapangyarihan, ang pribilehiyo ay pwedeng abusuhin dahil ang iniisip niya lang ay kanyang pansariling kapakanan. Dahil ito ay nakaugat sa kanya, hindi sa Diyos. Pero kapag ang pamumuno ay nakaugat sa Diyos, ito ay may kaakibat na responsibilidad. That's why mayroong accountability. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili, siya ay responsable sa kanyang nasasakupan. At alam niya na may pananagutan siya para sa kanyang mga nasasakupan. Dahil ang kanyang pamumuno ay nakaugat sa Diyos. At yun ang mga Pariseo at Skriba, hindi nila tinatanggap ang kaharian ng Diyos. Paano sila mamumuno? At hindi na nga sila tinatanggap ang kaharian ng Diyos, ang mga nais pang pasakop sa Diyos, ayaw nila. Sinasabi nila, huwag kayong pasakop kay Jesus. My dear brothers and sisters in Christ, manalangin po tayo na lahat po ng gawain natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng sinasabi natin, lahat ng ating nasa kalooban at ginagawa natin, ay nanggagaling, nagmumula sa Diyos at para sa Diyos. Tandaan po natin, lahat ay galing sa Diyos at lahat ay para sa Diyos. Everything is for God, from God, and everything is for God. Sabi nga po ni San Agustin, my heart is restless until it rests in God. No? Abala, ang puso niya, nasa marami siyang ginagawa. Lalo-lalo na, napunta siya sa kasamaan and so on and so forth. Napakagulo ng kanyang buhay. Pero nagkaroon lang siya ng tunay na kayamanan
tunay na kapanatagan ng kalooban, tunay na katotohanan nang siya natanggapon niya ang Panginoon. Harinawa sa buhay natin, maghari ang Diyos, anuman ang ginagawa natin, upang sa ganon, makaptan natin ang tunay na kasiyahan, tunay at talaga namang katotohanan sa ating buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo lahat at sama-sama po natin dasalin ang ating mga kahilingan. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, inaatas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Digin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal na gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga gumagawa sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Manahimik po tayo sumandali at ipanalangin po natin ang ating mga personal na kaibigan. Isinasama din po natin ang mga intensyon sa banal na misa ito, ang lahat ng mga tao na humihingi sa ating mga panalangin, lalo-lalo na para sa kaluluwa ng mga yumao. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan mo ang aming kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga angal
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayaran ng banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa pananggang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanyang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, inasa sa luwan namin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagmamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya piniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapupun sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ngayong simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kay San Jose ang kanyang esposo. Kay Sana mga banal, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amahang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagumpili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabitan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayon. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po tayo at ating dasalin ang panalangin. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos, kasama si San Juan. Matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus.